mga kabagis, welcome back to my channel. Magandang umaga no kasi madaling araw na. So I just want to say good morning to all of you mga kabagis, and I'm just so happy to see that we have a lot of comments, no? We have a lot of entries for the upcoming or next week no na ating pag-giveaway, and I'm so excited for all of you guys na nag-qualify doon. And to those who are winners last week, you know, 4th week natin, pasensya po kasi may mga nanalo na wala silang GCash, wala silang PayMaya, and then hindi nila gustong i-load yung napanalunan nila. So you really have to wait kasi hindi ako araw-araw makalabas para magpadala sa mga nagpalawan and Luwalier na ganyan. So I really have to find ways po kung kailan tayo magkaroon ng panahon na mapadala natin yun. But don't worry, ibigay natin yan sa inyo mga kabagis. But if you have someone or if you know someone na mayroong GCash, may PayMaya, let me know para doon na lang i-transfer. Then kunin mo na lang yung pera doon sa tatag-transfer natin. So yun lang mga kabagis. So again, welcome back to my channel, and for today's video mga kabagis, i-explain ko sa inyo yung sikreto natin kung bakit natin madaling nabenta yung ating mga alaga in a span of 2 months and 2 weeks, minsan 2 months and 3 weeks, with that very good or very nice na resulta no, na magtimbang ng 70 to 80 kilos mga kabagis. So just keep on watching, i-explain ko sa inyo maya maya. Until now, marami pa rin nagtanong, marami pa rin nagchat sa atin kung paano. May mga iba na naguluhan regarding sa pagpakain natin when it comes to using pre-starter, diretso ba sa starter, grower, ano bang ilang months, ilang weeks ba, and then mag-finisher na. With this video, explain ko sa inyo isa-isa niyan, at i-explain ko rin sa inyo kung ano yung ating sikreto para madaling mabenta yung ating mga baboy and then mabigat sila. Just, you know, disregard those mga extra expenses no, yung sinabi ko nga ng previous video natin doon sa Grand Homibet or IOF, kasi it's like extra expenses yan, dagdag yan sa atin na sakit sa ulo, kasi again, the same lang naman talaga yung resulta. Lalaki at lalaki yung mga alaga natin mga kabagis, even wala yun, kung mapakain natin sila sa tama at then mabigyan natin sila ng tamang alaga, yung pagpurga ng in a regular way, yung regular basis natin silang mapurga, mabigyan ng vitamins. Alright. Now, I-explain ko sa inyo, isang napaka number 1 ito mga kabagis na factor. Itong video na ito pala mga kabagis is connected ito doon sa video na sinabi ko, tipid feeds tips, no? Which is maraming nagko-comment na hindi naman daw makatipid ng feeds kasi ang ina-explain ko yung baboy naman daw, yung biik, yung bibilhin. Well, again, in line pa rin ito at connected pa rin ito mga kabagis, and I just would like to emphasize that na kung gusto mo makatipid ng feeds mo, you have to make sure na yung binili mong mga biik, kung hindi yan galing sa'yo or hindi yan napalaki sa'yo, binili mo, you have to make sure mga kabagis sa tatlong factors. Una po is yung breed. Ito yung pinaka-importante talaga. Kasi kung mali na yung breed na nabili mo, mali na, mag-fail lahat. Kahit pakainin mo yan ng todo-todo na walang sukat, no? Pakainin mo yan ng marami, non-stop, hindi talaga yan lalaki kasi mali na yung breed mo. When I say mali yung breed na napili mo, minsan kasi sa atin, more especially kapag baguhan lang tayo or first time nating mag-alaga ng baboy, kahit ano na lang, basta mayroong biik, bilibilhin natin. Hindi natin alam kung anong klase yung mga biik na yon, anong breed yun, o anong kalidad yung biik na nabili natin. Correct me if I'm wrong. Kasi ako na-experience ko rin yan yung first time ko, kami ng mama ko. Malit pa ako noon, mga
grade 6 or grade 5, sinasamahan ko siya. Kahit ano na lang binibili namin. And then, ang resulta, hindi lumalaki yung baboy. Nahirapan kaming palakihin kahit ano na lang ginagawa namin, injekan ng vitamins, ng papurgahin. Hindi pa kasi mali pala yung breed na nabili namin. Hindi siya pang yung bang mga breed na madaling lumaki talaga, na in a short period of time pwede mo nang mabenta. Alam mo na yun, yung ibig kong sabihin. Yung mga native kasi may mga ibang mga nagbibenta ng mga biik na hindi nila sabihin sa iyo na crossbreed na pala yun or mayroong halo na pala na native yun. Hindi siya pure breed na kayong breed na sinasabi natin na mga large white, Durok, yung mga landrace na mga klase ng mga baboy, yung mga pure talaga. Yun yung hinahanap natin mga kabagis. Yung pinakaunang factor na kung ma-fail ka doon, talagang fail na lahat. Pangalawa po is yung gulang ng biik. Gusto kong i-emphasize yung gulang kasi connected ito noon na in-explain ko doon sa tipid feeds tips natin na kung ang gulang ng baboy or biik na nabili natin mga kabagis ay hindi tama, talagang mahirapan tayo dyan at mapasabak tayo at mapamahal tayo doon sa ating mga feeds, pakain. Unang-una, when I say hindi tamang gulang, ang standard po na pagwalay ng mga biik, mga kabagis, let's say pure breed yan, walang halong native yan, talagang maganda yung breed na nakuha mo, pero nawalay siya ng maaga, sakit sa ulo yan mga kabagis. Ibig sabihin yan, bibili ka ng mga mamahaling mga feeds na mayroong halong gatas, which is unnecessary naman talaga kung magpa-fattening ka. And then, maraming mga vitamins na kailangan mong ibigay. So, balik tayo, so, doon sa sinasabi ko na maraming kailangan mong bumili ng maraming feeds na mayroong halong gatas, which is mahal yon na feeds. Iba yung arrangement sa pagbili doon. Walang 50 kilos doon. Ang pre-starter is 25 kilos lang yung isang sako. And then yung mayroong mga gatas din na feeds, mga kabagis, may mga pasasya-sasya niya na 1 kilo din. Tapos mahal talaga yung bentahan nila. So yun yung sinasabi ko na mapamahal ka sa feeds. Kasi nabili mo yung alaga mo na kulang sa edad. So, sabihin natin sakto sa edad, yung mga alaga natin mga kabagis, it has to be nawalay sila at least man lang 30 days old hanggang 40 days old. Yun yung sinasabi nating tama na pag-alaga at tamang pagwalay ng mga biik na. So, yun yung magandang bilhin. At kung gusto nyo pa na mas maganda ang resulta at mas mapadali ninyong mabenta yung inyong mga fattenings or fatteners, yung mga ganong klaseng mga breed na maganda, tapos nawalay ng tama sa araw, tama sa edad, dagdagan nyo pa mga kabagis na yung hanapin ninyo yung mayroong enough na gulang na. Katulad dun sa dalawa na nabenta ko na in a span of 2 months and 3 weeks, may isa doon na nakuha natin talaga na 80 kilos above, no? So, which is napakagaling mga kabagis at napakaganda na resulta po sa ating mga baboy. Kasi nabili ko yun mga kabagis is mga after siya nawalay, nagstay siya almost 2 weeks doon sa may-ari. Ibig sabihin, iba yung presyo niya doon sa mga biik na bagong walay, which is okay lang naman, may konting difference, but then again, kung ganun klaseng biik mabili natin na may tama sa pagwalay, tamang edad, and then mayroong enough na gulang, then pasok tayo. Unang-una, anong advantage kung ganun yung mabili natin na may tamang araw before nawalay and then nagstay ng mga how many days sa may-ari? Ang maganda dyan mga kabagis is diretso starter na tayo. Okay? Diretso starter kasi malaki na. So you don't need to buy those feeds na may gatas or mag-pre-starter ka, which is mahal yun eh. So diretso starter ka na kasi tingin mo malaki na, mabigat na. So ang kailangan mo lang dun is bigyan mo lang sila ng vitamins. Yung sinabi ko nga, magbigay rin ng vitamins and then purga. And then regular na pagpurga.
And then in a span of 2 months and 3 weeks mga kabagis, napakadali lumaki, bumigat at mabenta yung ating mga alaga. Pangatlo po is yung ating tingnan po mga kabagis, yung ating binibilhan. Importante talaga yan mga kabagis. Maghanap tayo ng suki. No, kung mayroon kayong mga kakilala na nag-fattening na for how many years or ilang taon na rin silang nag-alaga, kumonsulta kayo at magtanong-tanong kayo kung saan sila bumibili ng mga fattening sila kung wala silang mga inahin. Kasi again, maganda talaga mga kabagis na meron tayong proper na source ng mga baboy na binibili natin, mga biik na binibili natin na talagang subok na talagang quality yung mga biik nila. Make sure to tap someone, no? Hindi masamang magtanong, hindi masamang mag-ask ng pabor, basta lang hindi naman too much, no, sa mga kakilala natin or sa mga alam natin na nag-alaga na, then itap na din sila, i-ask na din sila kung saan sila kumukuha ng mga biik. I-make sure to ask them kung ano yung proper or ano yung normal na pag binibenta nila, anong gulang, no? Umabot ba ng 4 months or 3 months, nire-dispose na, anong mga normal na mga kilo na nakuha nila. So maganda yan mga kabagis talaga na you have to ask. And then may heads up pala ako mga kabagis na hindi po ako licensed na vet, no? Ang mga sinishare ko po dito mga kabagis is based on my own experience, and then I'm just sharing to you the good practices na ginagawa ko na maganda naman yung resulta sa ating mga alaga. I don't want to hear ba na sa mga comment section natin na ganito yung nangyari, nagbigay ako ng latigo, ganito, tapos na overdose, ganyan. Mga kabagis, it's your responsibility to ask sa mga binibilihan ninyo kung ano ang mga binibili ninyo at ano yung proper na pagbigay sa mga binibili ninyo. Kasi hindi ko alam kung ano yung binibigay ninyo tapos ano yung paraan na pagbigay ninyo. So we have to make sure mga kabagis, it's our responsibility talaga to ask po. I-verify mo muna natin before natin ipamigay yan sa ating mga baboy. Okay? So I hope na-address ko yun, and then I hope nabigay ko sa inyo yung mga tamang explanation. Again, yung una, i-review natin yung breed, no? Tapos tamang gulang ng mga biik. When you say tamang gulang, yung bang tamang number of days before sila nawalay. And then may add-on tayo dyan sa pangalawa na kung if we can find mga biik na mas may edad na, no, mas maganda yon kaysa dong bagong walay tapos bilhin mo. So mas advantage yung ganun kasi mas, again, madali mo lang alagaan, madali yang lumaki, madaling lumigat, madaling mabenta, konti lang yung mapakain mong feeds at madali yung profit doon. Pangatlo, yung source natin ng mga baboy, make sure natin na alam natin mga kabagis. So yun lang siguro, no. I hope na naging klaro yan, and I hope po na you will still continue joining our pag-giveaway, paraffle natin. Again, ang napakadali po sumali at magkuha ng ating entries. Just make sure to watch our videos, make sure to tapusin natin, no, mga kabagis. Wag lang yung ilang seconds tapos comment ka agad kasi hindi yan valid. I have to make sure na natapos natin, and then nag-subscribe din tayo mga kabagis. Importante kasi yan. Kasi isa yan sa ating way na ating entries ay valid talaga. So hindi masayang yung ating pagko-comment. Yun, thank you so much for watching, and mabuhay tayong lahat.